guys, Spirit Guide Messenger po. Hi Taurus! Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ka ng reading, ano? At Taurus, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at mahil niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay? So ngayon Taurus, aalamin natin ang pagbabago na magaganap sa'yo next year, January ng 2025. Ano? Alamin natin ang iyong enerhiya at kung mayroon kang karelasyon, alamin natin ang damdamin, mensahin ng karelasyon mo at ano bang kaganapan na meron ka sa buwan ng January. Next year, unang buwan ng taon. Oh, may nalaglag na. Community. Ayan. Ang bilis ng ano mo. Ang bilis ng baraha mo. Energy, Taurus. Energy ni Taurus year 2025 January. Financial constraint, rest and rejuvenation. Sa nakakita ko sa iyo Taurus, ano? Malamang na ang impluwensyang rest and rejuvenation. Malamang na ang impluwensyang ibibigay sa iyo parents mo siguro. Ito mukhang maskilado siya, no? Pero nakakita ko dito baka nai-impluwensyahan ka ng father figure ang nakakita ko dito eh. Baka na-impluwensyahan ka ng tatay mo or kapatid mong lalaki. Ano? Malakas ang impluwensya sa'yo. Pero more on father figure nakakita ko. Or baka yung iba sa inyo, no? Yung mismong pamilya nyo na malakas ang impluwensya. Malakas ang mga bonding nyo ng inyong mga magpapamilya. Ano? Maring ikaw, Taurus, ano? Gusto mo sigurong mag-solo dito. Gusto mong maging independent, mag-solo, may asawa ka man o wala na Taurus, ano? Tingin ko, kahit na mag-asawa kayo, no, gusto nyo mag-solo pa rin. Then kung ikaw naman ang Taurus na, let's say single ka, gusto mo pa rin mag-solo. Kasi maraming tao, ano? At financial constraint, maaaring wala kayong sapat na pananalapi. Gusto mo siguro kayo lang na magpapamilya, o ikaw lang na gusto mong, let's say, single na Taurus ka, gusto mong mag-solo, tumira ng apartment na ikaw lang mag-isa, malayo sa inyong pamilya. Mag-asawa kayo, gusto mo naman, kayo lang mag-asawa, wala yung hindi kayo nakikitira. Kaya malamang na gusto mo talaga dito maging independent. Ano? Oops, may halaglag. Naiingayan ka siguro sa loob ng bahay nyo. Ayan. Ayaw mo siguro ng impression. Gusto mo magkaroon ng freedom dito. Gusto mo magkaroon ng laya. Ano? Single or hindi na Taurus, still gusto mo magkaroon ng laya. Gusto mo magkaroon ng katahimikan. At malamang na ikaw ang tipo ng Taurus na mapag-isip. Mapag-isip, seryoso ka siguro sa buhay. Meron kang sariling paniniwala, sariling patakaran siguro. At yun talaga ang gusto mong mangyari. Yun talaga ang gusto mong masunod. Ano? Kumbaga, nakatatak na sa isipan mo yan, nakatatak na sa pagkatao mo, nakatatak na sa iyong pamamaraan. Ano? Yun ang gusto mong mangyari talaga. At Taurus, gusto mong maging independent kasi gusto mo talagang maging malaya. Ayan, lumabas sa box na yan. Yan ang hangad mo, malamang. Ano? Magkaroon ka ng freedom, magkaroon ka ng laya. Pero masasabi ko na may kakulangan ka pa. Maaaring wala ka pang pera, wala kang sapat na pambayad, wala ka pang sapat na kaalaman, kakayahan, ano? Pero more on connection sa pera kasi financial lang yung barahan natin dito. No? So maaaring iba sa inyo, gusto kayong protektahan ng magulang nyo na para parang piniprefer ka nila na hindi magsama-sama tayo, ganyan, tayo magpapamilya, kahit na may asawa ka na, kahit na basta sama-sama tayo magpapamilya.
malamang yung pamilya mo, ganyan ang gusto. Pero ikaw gusto mo mag-solo. Ano? Kaya, hindi mo naman minamasama ang gusto ng pamilya mo na alam mo naman na mahal ka ng parents mo, no? Pinoprotektahan ka naman nila, na sa gano'n, no? Alam mo naman na, kumbaga, alam nila kung anong mangyayari. Kung halimbawa, ikaw lang mag-isang maninirahan sa apartment or kayo mag-asawa lang, na alam nila na kaya nyo ba yung pambayad ng bahay or kaya nyo, meron silang pag-aalalang ganun. Kaya ito nakikita ko na kahit na gustuhin mong mag-solo, maging independent, kayo mag-asawa o ikaw lang mag-isa, tingin ko, mukhang mahihirapan ka dito. Nakikita ko sa yung energy na nagsasuffer ka sa financial mo. Meron kang financial issue. Malamang na ang ipinapakita mo sa panlabas, parang okay ka, parang gorgeous yung iyong everyday life, yung iyong estado ng buhay. Pero kung tutuusin, wala kang pera. Yung panlabas lang parang pinapakita mo sa mga tao na stable and secure, pero ang totoo, may financial issue ka. At tingin ko, yan ang major problem mo. Kung dalaga ka or single ka, dalaga, binata, or single ka, or baka kayo ng person mo mismo, or mag-asawa kayo, maaaring ikaw ang person mo, kasi malamang na gusto nyong panatilihin yung ganitong klaseng image, For example, gusto nyong may, social, di ba? Social ang dating, bumibili ng mga material na bagay na tingin ko naman, yung iba sa inyo hindi nyo afford, para lang maipakita sa mga tao na okay kayo, may pera kayo, maganda ang pamumuhay nyo, which is wala naman kayong pera pambili. Kasi yan ang, yung impression, expression, yan ang pinapakita nyo. Ayan. At saka alam mo dito, Taurus, nakakita ko rin na gusto mong maging successful. Successful sa love life and pareho, working life dahil may pera ka dito. No? So, pero puno ka naman ng takot, pag-aalala. Puno ka ng takot, pag-aalala, at kulang ka ng pagbabalanse. Kaya eto sinasabi sa inyo ng baraha dito, balansehin mo. Baka yung iba sa inyo, napasa kamay mo na yan, yung love and money. Meron ka ng love, meron ka ng money, pero maaaring hindi ganun kaganda or hindi ganun karami ang pera mo, ganun ka kayaman. Tingin ko naman, yung iba sa inyo hindi lahat. Tingin ko naman kahit papaano meron kang natamo. Natamo mo yan, Taurus. At malamang na hindi mo ito napanghawakan. Or baka ngayon pa lang iba sa inyo, may darating na ganyang pera sa inyo, hindi nyo ito mapanghawakan. Baka iba sa inyo nawala ang mga ito, or ngayon pa lang mawawala. Sa kabila ng meron ka ng lahat na inaasahan mo, inaasam mo, tingin ko, yung iba sa inyo, let's say, meron ka namang sapat na pera na, tingin ko naman okay naman kahit papaano. Ako, para sa akin, kung may kahit papaano, meron akong konting pera, sapat na sa akin yun. Pero ewan ko sa Taurus, pero nakakita ko dito, mukhang hindi pa sapat sa'yo. Hindi ko alam kung gaano kasapat ang perang hinahangad mo dito, Kasi mukhang meron ka namang bank book dito, meron ka namang barya-barya dito, inaagyo na nga eh. So, tingin ko naman, hindi ka pa kontento sa savings mo, yung tinatabi mong pera. Or masasabi ko na feeling mo siguro talagang kulang pa. Kailangan ko pa ng maraming savings, kailangan ko pang maraming pera, kumita, kung ano man. Kasi hindi pa sapat sa iyo yan nakatagong pera mong yan. At baka ikaw ang Taurus na hindi sa inyo, pero ikaw ang Taurus na maaring mayroon kang magandang karera, maaring matatag ang pananalapi mo, or baka community, baka sa family business pa to, yung iba sa inyo, Tingin ko naman yung iba sa inyo, meron kayong pananalapi, kahit pa paano matatag naman. Magandang pagkakaibigan dahil meron tayong community.
o relasyon sa family, ano. Pero, yung iba sa inyo, malayo kayo pagdating sa pag-ibig. Ano? Let's say, nakapag-asawa ka nga, naghiwalay naman kayo, hindi mo na panghawakan. Ano? Nagkaroon ka nga ng karelasyon, wala rin. Hiwalay din ang nangyari. Nakatakas. Ano? Hindi nagtatagal ang relasyon mo dito. Lahat na uuwi sa wala. Kaya malamang ikaw ang Taurus na tinatanong mo sa sarili mo, bakit yung mga relasyon ko hindi nagtatagal? Bakit nakapag-asawa nga, wala rin na naman ano. So malamang ikaw ang Taurus na mayroong ganyang katanungan, ano. Ngayon, alamin natin kung ano ang nararamdaman ng mga taong nakarelasyon mo. Kung meron kang karelasyon ngayon, hindi pa kayo hiwalay, or baka yung iba sa inyo, nagkaroon kayo ng person, naghiwalay kayo. Hindi nagtagal. Ano, hindi na kayo siguro kinonekta ng person na to. Alamin natin yan. Ano na person na to? Anong enerhiya ang meron ko sa kanilang relasyon si Taurus? Oops. Coming to life. And then, flying. I'm sorry. One ring circus. Flying. Parang lahat nasa nasa taas siya, nasa area. One ring circus. Kung sino man itong karelasyon mo, Taurus, asawa man, boyfriend, girlfriend man, para sa person na ito, ikaw ay mahirap na maka-recover sa mga bagay-bagay. Parang palagi kang nasa ere, nasa ulap. Mahirap kang maintindihin, mahirap kang, kung ano man ang sitwasyon ng let's say meron kayong pagtatalo, parang mahirap kang, ang tawag dito, kumbinsihin. Ano? Mountain. Compass. Okay? Walang direksyon. Tingin ko dito, Taurus, kung meron kayong issue ng person mo, tingin ko hindi agad-agad natatapos ang inyong pag-aaway, pagtatalo. Kasi para sa person mo, yung kumbaga hindi mo makalimot-kalimutan yung pagtatalo nyo, kapag selosan, meron kayong issue, hindi pagkakaunawaan. So para sa person mo, napaka-nonsense. Parang, let's say, nag-sorry siya. Tapos ikaw, wala. Hindi mo, parang, hindi mo nakakalimutan yung ginawa niyang pagkakamali. Kaya itong person mo, parang, feeling niya, nasaan ba yung nag-sorry na siya, akala ko pinatawad na ako. Akala ko okay na tayo. So, saan na ngayon susunod natin direksyon? Saan na tayo papunta ngayon? So, parang para sa kanya, na ang hirap mong pakisamahan, mababaw ang ang pag-iisip mo. Parang hindi kanya ma-spelling dito eh. Malamang yung halos lahat ng mga naging karelasyon mo, ganito ang nangyayari, paulit-ulit yung mga dating issue nyo, palaging nahuhungkat, kumbaga, last year pa naganap yun. Ngayon na naman, mag-aaway. Yung nangyari last year, babalik na naman ngayon. So, parang para sa person mo, hindi ka makapag-move on. Nanigas ka na dyan. Nagstay ka na dyan. Hindi ka na nakakawala ng Kaya, gusto niya, itong person mo, gusto niya kalimutan mo yung pagkakamali na yun. Kung pinatawad mo siya, din, kalimutan mo na. Kumbaga, kung nalampasan nyo na, hindi kalimutan mo na. Kung yung mga trouble na meron kayo, mga challenges, mga hadlang na kayo mismo, parang siguro noong time na nag-usap kayo, nalampasan nyo na. Pero dumating na naman yung oras na meron kayong issue, ando na naman yun. Hinahalongkat na naman.
Kaya para sa person mo, kailan ka ba magre-reset? Itong person mo, no, malamang majority sa inyo, no, may mga nakarelasyon nyo, ang ugali ng person mo, hindi siya yung tipo na mag-i-stuck siya sa isang kaganapan. Alam mo yun? Kasi para sa kanya, happy-go-lucky siya. Tingnan mo naman para siyang ano dito, para siyang rainbow color. So kung meron ng kaganapan ngayon, nag-away-away, ganyan. Paggising bukas, makalawa, wala na yan. Hindi siya yung tipo ng tao na magmumukmuk, yung palagi na lang, yung, anbawa, itong gabi, nag-away kayo. Pagising mo sa umaga, kung ikaw, Taurus, na andun pa yung sama ng loob mo, sa kanya, wala na yun. Kasi naliwanagan na siya, kumbaga nasabi mo na, kinagalitan mo siya, nagselos na, nagtalo na kayo, nagsigawan na kayo. Pero the next day, wala na sa kanya yun. Hindi niya na iniisip yun. Ganyan ang ano. Kaya reset itong taong ito eh. Kaya niyang mag-reset. Kumbaga sa orasan, kaya niyang ano, i-zero yan. Pero kompas to ha, pero nakakita ko parang relo din to eh. So ganito ang pag-uugali ng person mo. Kaya yun ang nararamdaman niya. Yun ang nagiging hadlang sa inyo, Taurus. Kasi ikaw, yung issue, hinahalungkat mo pa. Pero sa kanya, wala na yun. Parang binibigyan mo pa siya ng spotlight doon eh. Parang interrogation na nangyayari. Bakit ikaw, last year, dati, ganyan, ganyan. Naku, pati ba naman yung hahalungkatin mo? Tapos na yun, matagal na yun, Taurus. Yun na sinasabi ng person mo. Kaya, alam mo, no, kasi para sa person mo, kaya ka naman niyang patawarin, ano, or palampasin yung mga ganyang pag-uugali mo. Or kung ano man ang problema na meron kayo, yung kinakaharap nyo, para sa kanya, kaya nyo namang ma-recover yan. Kung wala kayong pera, kaya nyo namang magawa ng paraan. Ano? Kung yung pag-uugali nyo, kaya nyo namang baguhin, patawarin ng isa't isa. Pagkatapos nyo, nagkakasakitan kayo, ano? Yung isa matigas ang ulo, ayaw makinig dahil tinuha ang bato. Dito may bato. Patigasan kayo dito. Pero kung nagpatigasan kayo, nagkasakitan kayo, di sana dapat the next day kalimutan na. Yun ang gusto mangyari ng person mo. Pero mukhang hindi yun ang nangyayari. Nagkakasakitan pa kayo. Kasi para sa person mo, no, at the end of the day, para sa kanya, kumbaga, mahal ka niya. Mag-asawa tayo, magkarelasyon tayo, mag-boyfriend-girlfriend tayo. Kaya yung meron kayong samaan ng nakaraan, huwag mo nang dalhin bukas. Huwag mo nang dalhin ngayong araw na to. Kumbaga, kalimutan mo, past is past. Pero yun ang nangyayari. Parang, hindi mo nakakalimot-kalimutan yun. Ino-open at ino-open mo. Kaya yun ang ayaw ng person mo. Para sa person mo, ang mensahe niya sa'yo, di ba ganun ang mag-asawa? Ganun naman ang magkarelasyon, nagkakaunawaan, nagpapatawad. Ano? Kailangan, pagka meron kayong pinag-usapan, magkakaroon kayo ng kaliwanagan, then kakalimutan nyo na. Pero bakit nagiging bitter ka dito, Taurus? Sinasabi rin ng person, kasi naghihinaing na tong person mo eh. Taurus, hindi ako perfect. Yan ang sinasabi ng person mo. Yan ang mensahe ng person mo, Taurus. Ikaw ang bahalang umintindi dyan, ha? At hindi naman para sa isang Taurus lang ito, kaya kung naka-resonate ka, take it. Hindi naman, just leave it. Ano? At kung sa tingin mo ganito nga talaga ang sitwasyon nyo, then ikaw lang ang nakakaalam yan. At maaaring yung iba sa inyo, no? Maaaring ikaw ang Taurus na takot kang ibuhos yung iyong buong pagmamahal. At kung sino ka talaga, ano, sa yung pagkatao mo. Sa madaling salita, ikaw Taurus, takot kang ilantad din yung pagkatao mo. Takot kang ilabas eh. Meron kang pinapakitang panlabas na mukha mo dito. Pinapakita mong parang malakas ka. Meron kang pinapakitang panlabas na pag-uugali, panlabas na anyo. Pero yung pinakatunay na pagkatao mo, hindi mo pinapakita sa tao. Kasi yan ang nararamdaman ng person mo para sa iyo. Parang takot kang ilantad yung kung sino ka man. Yung pinapakita mo lang yung iba, pero eto ang liit mo. Kaya questionable ito sa person mo.
Yun ang sinasabi niya. Parang magkarelasyon nga tayo, pero parang malayo naman tayo sa isa't isa. Parang hindi ka niya maramdaman na talagang ikaw yung asawa niya o ikaw yung karelasyon niya. Kasi parang magkaiba kayo magkatalikuran kayo dito Yung isa kabayo dito, yung elepante dito. Kaya mukhang meron ditong boundary ano? Merong nararamdaman ng boundary itong person mo sa'yo. Alamin natin kung ano ang pagbabagong magaganap sa'yo this month of January. Ano parating na enerhiya mo? Magaganap kay Taurus. Parating na enerhiya ni Taurus. Take the lead. Oh, pareho kang may hawak na ano dito na liwanag. Coming together. Coming together. Spread your wings. Solar plexus. Spread your wings. Ito rin, pareho din, di ba? Yung, kaya, ayan, spread na siya ng lumabas na siya sa box. So, maaaring may temporary na pagbabagong magaganap sa'yo this January. Taurus. Move the mountain. May pagbabagong magaganap sa'yo this January. Nakakita ko na magkakaroon ka ng katatagan. Okay? Magkakaroon ka ng katatagan. Malamang na ikaw mismo, hindi mo alam kung saan manggagaling yung ganyang klaseng enerhiya mo dito. Makakaramdam ka na parang gusto mong mag-effort pagdating sa pagmamahalan, pagdating sa iyong relasyon, sa iyong pag-ibig, buhay pag-ibig, Makakaramdam ka na feeling mo kailangan mong maglaan ng oras, maglaan ng panahon, maglaan ng effort siguro. Meron kang mararamdaman dito na kailangan mong maglaan, magsikap, mag-effort. Magkakaroon ka rin ng malamang self-reflection dito. Ito, 2 kamay na ang meron dito So, makakaramdam ka this January na kung talagang ano ba ang hangad mo sa buhay mo. Pera ba? Pagmamahal ba? Malamang na yan ang magiging question mo. Pera ba? Relasyon ba? Or kung pareho ang hangad mo, or baka yung iba sa inyo, eto lang, pera. Or baka iba sa inyo talagang relasyon or pag-ibig lang ang hangad mo. Pero yung iba sa inyo, malamang na meron kayong dalawa nito. Meron ka na nga pera, meron ka pang karelasyon. Kaya ngayon, paano mo babalansehin yan? Kailangan balansehin mo ngayon yan. Yan ang sinasabi sa'yo ng baraha. Balansehin mo yung mga bagay-bagay para maisaayos mo, para maranasan mo talaga ang tunay na kasaganaan. Tunay na fulfillment. Kasi merong ganun, Taurus, bigyan lang kita ng example, Hindi ko alam kung anong Taurus ka na may pera ka ba, pero wala kang relasyon. May iba naman, may relasyon ka naman, wala kang pera. Meron namang iba sa inyo, meron namang kayong pareho, pero wala namang kayong fulfillment na nararamdaman. So ngayon, ang gusto kong ibigay sa yung example, Taurus, meron akong kliyente dito sa Japan, Siya, ang tinanong ko kasi sa kanya, anong gusto mo? Yung taong karelasyon na may pera or yung kung makikipagrelasyon ka, more on sa pag-ibig ka lang. Pero walang pera, pero nagmamahalan kayo. Dito naman, hindi mo mahal itong taong to, pero may pera siya. So, meron akong client na ang sagot nila, gusto nila pag-ibig. Mahal ko yung taong yun, kahit wala kaming pera, it's okay. Yung isa naman,
kahit walang pagmamahal, basta may pera, mas gusto ko yung may pera. So, meron silang rason doon. Eto, parang ang rason nila, kahit wala kaming pera, basta mahal namin ang isa't isa, mabubuhay kami. Which is, ang sabi ko naman, yes, kung dalawa kayo, makakapagtulungan kayo, makakapag-build kayo ng pera. Pero itong taong ito, ang gusto niya, no, hindi. Hindi mo kailangan i-prioritize ang pagmamahal. Ang kailangan is pera. Dahil kung wala kang pera, mahirap ang buhay. Which, oo, meron namang point din, di ba? Ang ano niya, kasi pag may pera ka, later on, mapapamahal naman sa'yo yung taong yun. Kasi makikita mo na nagpupursige siya sa pera, sa paghahanap buhay. So later on, mauuwi sa respeto. At yung pagmamahal, madidevelop. Yes, my point din doon. Ano? So excuse. So para sa akin, ang pag-iisip ng mga tao, kanya-kanya. Ang mga piniprioritize ng tao, kanya-kanya. Nasa sa iyan. Kung ipiprioritize mo ang pera, before love, pera muna. Or before money, love muna. So, nasa sa iyo yan. Pero yung iba sa inyo, kung pareho naman kayong meron, tapos hindi nagtatagal ang inyong relationship, so you have to balance. Ano? Kasi hindi mo naiintindihan siguro yung structure ng pinakabuhay mo. Kaya mukhang doon lost ka. Yung iba sa inyo, kung wala kayong pera, well, gusto niyo magkaroon ng freedom. Pero yung iba naman sa inyo, may pera nga kayo, still gusto niyo pa rin ng freedom. Ano? Freedom sa pagmamahal, freedom sa pera. Baka yung iba sa inyo, may pera nga kayo, pero maingay naman itong asawa mo. Or itong person mo, ayaw niya ng ugali mo gano'n, kaya wala siyang freedom. So, kayo ang bahalang mag-adjust niyan, Taurus. Kasi, yan ang mangyayari sa'yo eh. So, kailangan balansehin mo. Kaya may asawa ka, kaya may karelasyon ka. So, tingin ko, etong January 2025, ito ang taon mo. Ito ang turning point mo dito, Taurus. The more na magkakaroon ka ng self-realization, the more na tatanggapin mo kung sino ka talaga, kung ano talaga ang gusto mo, the more na pag-aaralan mong mahalin ang person mo, hindi lang pagmamahal, the more na uunawain mo ang sitwasyon nyo, ang kaganapan, ang pag-uugali ng iyong person, tingin ko, magkakasundo kayo. Pero ang kailangan nga nandito kasi, yung pang-unawa nyo sa isa't isa. Pero sinasabi dito ng baraha, maliwanag move, come together. So, kaya may pera kayo o wala, kaya may galit man kayo sa isa't isa o yung galit nyo hindi nyo mapatawad, paulit-ulit na lang. Pero ang kailangan nyo dito, malamang hindi mo mararamdaman to pagbabagong mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka dito ng self-reflection. Makakaramdam ka itong buwan na to na ano ba talaga ang hangad ko sa buhay? Pera ba? Relasyon ba? Ito bang person na to? Malamang yung iba sa inyong Taurus, dahil nga nakailang karelasyon na kayo, or baka yung iba sa inyo nakapag-asawa pa kayo, hindi naman nagtagal, nauwi rin sa hiwalayan. Ngayon may panibago kayong karelasyon at natatakot ka na baka mauwi rin sa dati. So, eto ang sinasabi sa'yo ng baraha. Kailangan mong mag-reflect. Kailangan mong magkaroon ng clarity sa sarili mo. Sa sarili mo puso't isipan, ano ba ang hinahangad mo sa isang relasyon? Pera ba? Puso ba? Paano mo ba balansehin? Kung meron kang pareho niyan. So, this January, turning point mo yan. The more na magkakaroon ka ng self-realization, the more na magre-reflect ka sa pag-uugali mo, Taurus, tingin ko, diyan mo malalaman talaga kung bakit hindi nagtatagal ang iyong karelasyon, ang iyong relasyon, ang iyong marriage. Maaaring ang iba sa inyo, ang gusto mo lang talaga, laya. Magkaroon ka ng karelasyon, magkaroon ka ng asawa, pero hindi ka nabibigyan ng laya. Mapag-uusapan nyo naman yung dalawa. Kung ganun nga ang sitwasyon mo. Or baka yung iba sa inyo dito, Taurus, hindi lang pera or hindi lang, meron pa kayong family problem. So, malamang na isa rin yung issue. Kaya hindi nagtatagal ang relasyon mo. More on, naka-attach ka sa pamilya mo, sa family mo. Kaya, parang, ang nangyayari dito, sa
sa person mo, kumbaga, ihiwalay mo na ang sarili mo sa pamilya mo. Kasi nag-asawa ka na eh. Pumasok ka na sa, kung ikaw ang Taurus na may asawa ha, so yun ang hinahangad ng person mo. Kumbaga, kayong dalawa na lang. Or baka ikaw rin mismo, ano, yan ang hinahangad mo. Yun nga lang, mayroon nga lang din kayong problema sa pera, pero sinasabi naman ng baraha, kung magkakaisa kayong dalawa dito, magagawa niyo naman ang paraan. At gaano ba karami ng pera ang kailangan niyo. Kasi kung marunong kayong kontento sa kukonting bagay lang, ano, iiwasan niyo ang maging yung pasosyal, yung tawag dito, yung luxurious life, ano, kahit naman sa, kung mahal niyo ang isa't isa, di ba? Kahit naman sa bahay kubo lang kayo, di ba? At makakaramdam kayo ng fulfillment, tingin ko naman magiging happy life kayo dito. Ikaw, Taurus, lalo ka na. Ano? Kung paulit-ulit na hindi nag-work ang iyong relationship. Dapat, eto na magaganap kasi sa'yo eh. Malamang next year, January, para magiging seryoso ka na dito, ano? Pero alam mo, tingin ko, meron kasing father figure din dito na nakakita ko na malamang hindi kayo makaka-resonate, pero ito nakikita ko dito na malamang ikaw ang Taurus na lumaki ka siguro na walang ama. Ano, walang ama na kinalakihan, na naghahangad ka siguro ng father figure. Ano? Meron ka sigurong sobrang ina-admire, or baka yung iba sa inyo, ano, maaaring tunay ka talagang walang amang kinalakihan, or nakita mo lang, tapos sandali lang yung inyong bonding, ano, or totally wala ka talagang nakilalang ama. Marami yung ganyan, di ba? Sorry ha, pero bawa nabuntisan lang yung nanay mo, or baka ang parents mo naging single mom, ano, baby ka pa, naghiwalay, or sumakabilang buhay ang father mo, or baka yung tatay mo nasa abroad, ano. So, wala kang father figure na nakakita, which is, nakakita ko dito sa barahang ito, parang naghahangad ka na kung magkakaasawa ka, dapat ganito, ganon. So, meron kang sariling ideal family or ideal life na gusto mong mangyari, na hindi agad mangyayari yan as long as hindi ka mag-e-effort dito. At saka hindi lang yan para isahang ang tawag dito, isahang trabaho, kailangan trabahuhin niya yan pareho. Ano? Ang galing ng baraha mo, 3-2, 3-2. 32, 32, 32. Ngayon ko lang napansin. So, yan ang sinasabi sa iyo ng baraha, ano, Taurus, ano? Ano man ang sitwasyon na meron ka, Taurus, kaya lang nga nakakaalam, pero tingin ko na andun ang dream mo, ideal life, puno ka ng pangarap, puno ka ng, nagkakaroon ka kasi siguro ng gusto mong magandang pamilya, masayang pamilya, meron kang ideal family life, ideal husband, ideal na yung settings ng buhay para sa iyo. Yun ang hangad mo siguro. Kaya yung hindi mo siguro natikman nung bata ka, ano? At the same time, tingin ko trauma din ito ng pagkabata mo. Ano? So kailangan mo dito inner child, ma-heal mo yung inner child mo. Meron kang trauma dito eh. Aminin mo man hindi, ano, Taurus, tayong lahat ng tao meron tayo niyan. Hindi pwedeng hindi mawala yan, trauma natin sa pagkabata. Actually, kahit na 30 years old ka na, ang tawag pa rin dyan, inner child. So, kailangan ma-heal yan. So, meron ka sigurong mga part na hindi mo talaga ma-heal, ano, pwera lang sa sinasabi ko ngayon, meron pa siguro dahil hindi naman to one-on-one reading, ano. So, kung personal reading to, pwede kong ma-pinpoint kung ano talaga yung iyong inner child na kailangang ma-heal. Pero dahil overall, so kung hindi ka naka-resonate, it's okay. Pero tandaan mo na lang na meron tayong kailangang i-heal, which is yung ating inner child. So, okay? Sana nag-get mo yan, ano? At saka, alam mo, no, masasabi ko dito, yung ating kasing inner child, ano, minsan nababaon yan sa limot. Dahil sa sobrang trauma natin, nakakalimutan natin. Pero karamihan, ano, lalo na ako, no, na-heal ko ng aking inner child once, nung naging spiritually awakened ako. Kaya ngayon, ini-encourage ko talaga yung mga taong mayroong trauma na ma-overcome nila yun. Which is malaking tulong talaga ang mangyayari. Kaya binibigyan ko sila ng healing session.
Ano? So, Taurus, kung gusto mo, kontakin mo lang ako. Okay? So, isa yan sa aking serbisyo, ano? And then, ano pa ba yung tatanong natin dito sa baraha mo? So, alamin na lang natin kung ano ang hindi maiiwasang kaganapan this January. Ano? Pasensya na, Taurus, ha. Ganito ang reading ko. Hindi kasi ako scripted at hindi ako yung katulad ng ibang tarot reader na yung parang akala mo yan talaga. Ang buhay natin, hindi ito, kumbaga, walang fix. Nasa sa iyo yan kung paano mo babaguhin ang buhay mo. Kung ano ang kinilos mo ngayon, kung ano ang mga ginawa mo, negative man or positive, lahat yan magbabalik sa iyo. Okay? Taurus. So, ano ba ang hindi maiwasang kaganapan this January ni Taurus? Ang dami yan. Kukuhanin natin yan. Okay, Taurus, ito ang mga baraha mong nagliparan. The Wonder of Colors. And then, symbols. Ang daming symbols. Then, power of empathy. Kikita pa ba sa ano? And inspirational mediumship. So, pakit lang natin ang konti dito para makita mo yung baraha, yung mga picture ng baraha. Para matuto ka rin, Taurus. Kung alam mo, Taurus, kung ayaw mo magbayad sa mga manghuhula, pwede ka naman bumili ng oracle card or yung mismong tarot card, Then everyday, kumuha ka ng isa. At sarili mo ng buhay yan. Kaya magiget at magiget mo. At saka, kung kailangan mo talaga ng yung palakasin ng sarili mo, i-open mo ang Bible at panigurado ako, once na inopen mo ang Bible, kung ano yung mga verses na mababasa mo, yan ang mensahe sa iyo ng Panginoon. Well, anyway, dito tayo, sa iyong baraha. So, Taurus, sa buwan ng January, may asawa ka man o wala? Let's say may asawa ka nga, pero nag-separate naman kayo. Or yung iba sa inyo, yung karelasyon nyo, or wala ka talagang karelasyon na Taurus. Hindi nagtatagal. Kasi nga, ganun nga. So, meron kang pinasukang relasyon, wala na naman, lumabas na naman. So, naandito. Pareho may box So, masasabi ko, una, this January 2025, meron kang taong makikilala. Lalabas ito. Lalabas, hindi mo mamamalayan. Malamang na matagal mo nang inasam ito. Na sana magkaroon na ako ng bagong karelasyon. Meron kang hinahangad na tao siguro dito. Which is tingin ko meron kang makakilalang tao or baka yung iba sa inyo dati nyo nang kakilala itong taong to. Okay? So, this January, mag-a-appear siya. Paunti-unti, medyo transparent pa siya. Lalabas siya. And, pera pa dyan, Etong taong to, kasi tingnan mo yung may mga warak, may butas. Ito rin parang may mga sugat-sugat yung puno. So, masasabi ko dito, Taurus, etong person na to, itong taong ito, wawasakin nito ang confidence mo. For example, meron kang confidence dahil maganda ka, may pera ka, social ka, okay? Pero itong makikilala mong taong ito, ipaparamdam niya sa'yo na money is not the answer for everything. Especially if you are looking for a true love. Ipaparamdam niya sa'yo. Katulad ng sample ko kanina, So, depende yan kung anong klaseng Pero ito, may darating na tao. Or maaaring nakilala mo na, makikilala mo pa lang, at kakaiba ang aura ng taong ito. Siya ang magpaparamdam sa'yo. Kung ikaw ang Taurus na problema sa pera, especially, So, ito ang malamang na hindi mo maiiwasang kaganapan na masasabi ko na matatamaan ang ego mo dito. Kasi naipaparamdam sa'yo. So, money is not everything. Lalo na kung pagmamahal lang
hinahanap mo. Dahil itong tao to, mag-offer sa'yo ng pagmamahal ito. Baka mag-coming out siya. Ganyang kabigat ang pasok ng taong ito. Paunti-unti nga eh. Kaya tinan mo, transparent pa siya rito. Masasabi ko, first meeting nyo, first impression, tingin ko, mabibwisit ka sa taong to. Sari-saring impression ang magkakaroon ka sa taong to. Busit, mayayabangan ka, hindi mo type, or presko. Marami, sari-sari. Pero itong person na to, ang babali kasi ng pride mo. Wawarakan niya to. At yan, ngayon, puno pa siya. Pero ito, yan, unti-unting malulusaw yan. Hindi ko alam kung charcoal yan or ano. Pero, yan ang papel ng taong ito sa buhay mo na darating this January. Babaliin niya yung pride mo, tutunawin niya yung pride mo. Kung ano man ang meron kang ideal life na never ever mong give up, siya ang magpapagive up sa'yo. Parang, hoy Taurus, gumising ka. Huwag kang puro managinip lang. Maging live in the present. Yan ang ipaparamdam nito sa'yo. Kaya kung ikaw ang Taurus na mataas ang pride mo, mataas ang ego mo, mas kinikilala mo lang yung pera, or mas kinikilala mo lang kung ano yung panlabas na itsura ng taong gusto mo makarelasyon, kung ano man ang meron kang pagkakamali before, tingin ko, itong person na makikilala mo, siya ang magpapabago ng paniniwala mo. Siya ang magpapabago kung ano man ang binavalue mo before. Kung binavalue mo or palagi ka nag-iisip, wala akong pera, babaguhin niya yan. Huwag kang masyado mag-isip sa pera, ganyan. Kasi, itong person na to, malamang wala rin itong masyadong pera. Pero may pagmamahal naman. Pero hindi ko naman nakakita ang batugan itong person na to. Pero mag-aalay siya sa'yo ng pagmamahal dito. Pero higit sa lahat, ang nakakita ko, yung negative side mo, siya ang kumbaga aayusin niya yan. Kumbaga sa itatayo niya yan, bubuuhin niya yan, papatong-patungin niya. So ito ang taong ito magpaparamdam sa'yo na kailangan mong baguhin yung pag-iisip mo, yung mindset mo, yung paniniwala mo. Pero itong January, simula lang ito, Taurus. Kaya by the time na nakita or nakilala or makausap mo itong taong ito, depende na yan kung paano mo i-approach ang taong to. Just like nasabi ko kanina, first meet nyo, malamang na hindi maganda ang magiging impression mo sa kanya. Kaya may tendency na ayaw mong makapagkita, ayaw mong makapagkilala, ayaw mong makapagkaibigan, ayaw mong makausap. Boom! Close door. Wala kang Pero malamang gagawa dito ang universe ng kung anong kayo dito eh. Malamang na magkakaroon kayo ng kagustuhan sa isa't isa. Kumbaga, hindi agad-agad kayo magkakaroon ng love feelings, pero naandun yung na parang magiging curious ka sa taong to. Lalo na pag nag-start na kayong mag-usap, hindi mo na makakalimutan ng taong ito. Magiging curious ka sa mga words na sasabihin niya, yung mga topic nyo. Yan ang mangyayari sa iyo sa buwan ng January. Kaya kung magiging open mind ka, willing kang to make friends sa taong ito, willing kang makilala ng husto, lalapit at lalapit ito sa iyo. Magiging klaro talaga ang itsura nito. Ngayon, transparent pa lang yan. Figure pa lang nakakita mo dyan. Pero by January, magiging klaro yan. So, yan ang pahiwatig sa iyo ng baraha. At tingin ko, dito dadaloy talaga ang unti-unting pagbabago sa buhay mo. Taurus. Lalo na kung ikaw ang Taurus na talagang yung pag-iisip mo, bakit hindi nagtatagal yung relasyon ko, bakit ganito. Malamang meron ka talagang, meron yan eh. Sorry Taurus ha. Kasi dito nakakita ko kasi katulad kanina, pera, or yung iba sa inyo, iba naman ng or meron ka hinahanap talagang ideal life, So kung ganun kang Taurus, then para sa itong reading. Pero kung hindi naman yan sa tingin mo na hindi ganun ka, pero etong person na to, na makikilala mo, or baka yung iba sa inyo nakilala nyo na,
hindi nyo alam binibigyan ng chance na makausap ng more deep conversation. Pero pag nakausap mo tong taong to, doon mo malalaman na parang, ay, kakaiba pala yung dati kong paniniwala, kakaiba pala yung mga yung sarili kong pamamaraan. So malamang na magkakaroon to ng magbibigay itong person na to ng lesson sa iyo. Pero bago kayo magkakilala dito, hindi maganda ang inyong first impression talaga sa isa't isa. Which is, yan ang magiging hadlang nyo Taurus. So yung hadlang na yan, ikaw at saka yung person na to, ang kailangan ma-overcome niyan para lumabas yung rainbow, para makapag-offer ng love, at para mas lalong maging klaro itong itsura niya. Okay? Hindi yung palagi nyo iisipin na lang yung bawat isa't isa na sino kaya yun, ano kaya yun. No, ang kailangan dito, maging open mind kayo. Sorry na putol may tumatawag ng client ko. O sige, bilisan na natin. Pasensya na. So, ganun Taurus. So, kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw na lang mag-validate. At Taurus, kung gusto mo naman na talagang yung sa ilang, talagang personal reading lang, hahalukayin natin yung enerhiya mo at itong person na to kung sa tingin mo naka-resonate ka dito, At kung ikaw ang Taurus na talagang may problema, na hindi nagtatagal ang relasyon mo. Bakit? So, pwede kong gawin yan, Pwede kong halukayin yung sarili mong energy. Kasi ito, for entertainment purposes lang. Kaya, kontakin mo na lang ako. Okay, Taurus? So, maraming salamat sa like, share, comment, at sa oras na inilaan nyo. Namaste po. Bye-bye.